Alam po namin na lalabas na yung resulta ng April 4 ng morning. Hindi namin akalain na sobrang aga. Before 6 ata may resulta na. Wow. Nung kinagabihan pa lang na bago yung April 4, yun, hindi na kami muna nag-uusap kasi lalo lang kami kakabahan. Ang nangyari, nung umaga tumatawag, siya yung nanggising sa akin. Actually, pinatay ko yung phone ko para nung nagising na ako, inopen ko, may mga missed calls na pala siya, may resulta na siya. Siya unang nakakita na, siya banggit sa akin. Ayun, hindi muna niya sinasabi sa akin sa kanya, yung resulta niya. Then, inintay niya muna makapag-check ako ng result. Then, nagsabay kaming magsalita na kung ano yung nakalagay doon. And then, ayun, ang nangyari, nung nalaman namin na pasado na kami, sulit lahat ng paghihirap. Iyak na ng iyak. As in, yung mga pinagdaanan yung journey ng pag-aaral, yung pagre-review, pagdarasal, pagpunta sa mga simbahan, pagsasakripisyo, sulit lahat. Nung nakita namin, parehas kami na nakapasa. Napakalaking blessing po para sa aming dalawa. Yung nangyari na yon sa totoo lang. Kasi once na yung isa hindi makapasa, hindi makakapag-celebrate parehas kasi yung isa hindi nakapasa. Pero napakabait ni God na nakita niya yung sakripisyo at hirap during the review na alam niya kung ano yung pangarap mo, ibibigay niya sa tamang oras. Here at Hope Talk, we invite successful IPAS honor review candidates and NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. Introducing Sir Aldrin Espinosa, USRN. Hi, Sir Aldrin. Hello, sir. How's the feeling po that you have already passed the NCLEX exam? Sobrang saya, sir. Napakasaya po. Yung pinaka-pangarap mo after I graduated no college. Pero nung una, hindi ko siya talaga pangarap na mag-NCLEX, mag-US. Ayoko doon. Pero nung may nag-inspire sa akin na mag-take ng NCLEX. Kaya, ayun, masaya, sobrang saya pala sa pakiramdam. Nakikita mo lang sa Facebook, na sa social media na may mga pumapasa na batchmates mo, o kaya mas matanda sa'yo, mas bata sa'yo. Kaya, may nag-inspire sa akin kung bakit ako USRN na din. Nice. And I would like to dig in later kung sino yung nag-inspire sa'yo in pursuing your NCLEX. But before anything else, Sir Aldrin, can you share more a bit about your educational background and your working experiences? Bali, graduated ako sa Wesleyan University Philippines sa Nueva Ecija. Batch 2012 ako graduate. Then, nag-take ako ng PNLE ng 2012 din, December. Then, pumasa ako ng January 2013. Then, currently working ako ngayon sa DOH from Human Resource for Health dito sa Nueva Ecija. Tapos, before dati, ang trabaho ko lang bago ko mapasok sa DOH, nagpa-private duty nurse ako. Ganun ang trabaho ko. Minsan, nag-clinic nurse din ako. Nice. Thank you for sharing your background, sir, no, and your working experiences. Which cycle do you belong po? Cycle 12, sir. Cycle 12. Representative, Sir Aldrin. Ako sa mga Cycle 12 dyan. Shout out sa inyo. How long is your study process po, Sir Aldrin? Bali, yung study process ko, nag-start lang ako talaga ng focus January 2024 hanggang March 2024. Ayun. So it's like 3 months of preparation po ang ginawa niyo. Bali, nag-enroll ako sa review ng IPAS November 27, parang if I'm not mistaken. Then, after nang mag-enroll, December, medyo busy ang month ng December. Yeah. Ang nangyari lang sa akin ng buong December, nag-print lang ako, sir, nag-print. Ongoing na yung mga live lectures, pero madalang ako maka-attend ng live. Then, sa replay naman, madalang din kasi nga, busy yung December, sobra. Kaya ayun, nag-print na lang ako, nag-print ng mga modules, lectures, practice question sa Moodle. You have enrolled po last year, November 27, 2023. Did you also process your documents under IPAS po? Yes po, IPAS din. Which Board of Nursing? New York. And can you share a bit po dun sa processing ng IPAS? When did you start po collecting your documents and the time na naisabit mo
lahat ng documents to IPAS and the waiting time before you get the eligibility? Bali, nag-inquire ako sa IPAS ng mga month of June 2023. Matagal na ako nag-i-inquire sa IPAS. Message ako, mga year 2015, meron na pala akong message sa IPAS. O, tanong lang ako, tanong ganyan. Tapos, pero yun yung 2020, 2023 na ako nag-start na mag-pursue talaga na nag-decide ako na mag-a-IPAS ako na magpa-process din ng documents sa IPAS din. Which is, noong July 2023, nag-start ako din, nagbayad ako ng half. Ang maganda sa IPAS, hindi siya bultuhan na bayad, hindi siya biglaan. Pwede siyang installment. Yun ang kinagandahan sa IPAS. Magaan sa bulsa, kumbaga, na hindi ka mahirapan na humanap agad ng pambayad na malaki. Ang napakalaking tulong ng ganong settlement ng pagbabayad. Tapos, bali nakatanggap ako ng October 2023, yung pwede na kaming ATT ba, authorization to test, nakatanggap kami, then nag-usap kami na kung anong date, kung iti-take yung exam, hanggang 6 months naman, Yeah. sinagat namin, October, November, December, January, February, March, April 1 po kami nag-take, bali sinagad namin ng 6 months. Ayun, bali, so far, yung flow naman ng pag-aayos ng papel kay IPAS, walang naging hassle. Yung pagpunta sa school, which is, naman namin talaga, kami talaga ang gagawa nun. Yung pagpapadala ng documents, yung pagsasobrit through DHL, yun lang naman ang ginawa namin. The rest si IPAS na. Contact na lang kami ng contact pag may tanong kami sa hotline, madali naman din sumagot yung nasa hotline. Then, ayun, good naman lahat yung flow sa pag-aayos ng papers bago ka makakuha ng authorization to this. Thank you for sharing, Sir Aldrin. No? Medyo parehas pala tayo. Nag-message din ako kay IPAS around 2019. Oh. Yung sa'yo, 2015. Oh, Then, 2022 lang talaga ako rin nag-start. So, it doesn't matter naman when we started. We always go back dun sa feeling natin we trust in handling our papers. So, thank you for trusting IPAS processing in processing your papers po. So, to those students who haven't started their processing yet with IPAS, who have enrolled in IPAS Honor Review and Mentoring Academy, you can start po messaging IPAS to know more on what to expect. Like Sir Aldrin, he was under New York Board of Nursing. It took around 3 months for him to get his eligibility. And Sir Aldrin, you mentioned po, no, that someone has inspired you in pursuing your NCLEX. Can you share more a bit about that? Bali, nag-inspire talaga sa akin. Bali, yung partner ko, long-time partner ko, 8 years na kami. Bali, hindi ko talaga pangarap yung NCLEX. Bali, siya, mas gusto niya na sa Amerika maging nurse. Bali, ang nangyari, ang mga katrabaho ko sa DOH, nagpupunta na ng UK. Sa UK, OET ang exam or IELTS, saka CBT, parang ganun. Bali, June 2023, parang inopen namin yung laptop, then magbubuk na sana kami ng IELTS na exam. Parang nagkatingin na nila kami na parang nagdadalawang isip. And then ayun, hindi muna namin nag-usap kami mabuti para sa future din namin. Kumbaga, ayun, napag-decide na namin na NCLEX na lang ang iti-take. Pinag-usapan namin yung mga kung anong dapat, kung saan, kung kanino dapat magtiwala. Napag-anuhan namin, nagtanong-tanong din naman kami sa mga kakilala namin, batchmates. Si IPAS ang nai-recommend din naman nila. Tapos, chinek ko si IPAS nga, yun, 2015, meron na pala ako. Tapos ayun, siya ang naging inspiration ko, yung partner ko, para mag-NCLEX. It's really a big deal, no, Sir Aldrin, when someone is inspiring you to push you more in pursuing your dreams, di ba? Kasi, for example, hindi natin alam kung ano gusto natin sa life. So may dumadating talagang tao na it will help you to decide on what comes next. Totoo yun. Thank you for sharing, Sir Aldrin, about that. And going back po dun sa review natin, can you share po yung mga specific details about your study methods and what are the review materials did you use po? Bali sa specific strategy na nangyari sa akin, kasi di ba nagtatrabaho nga ako kay DOH, ang pasok ay 8 to 5. Bali, minsan hindi naman ganun ka-toxic sa community. Bali, sa rural health unit po ako nagtatrabaho. Bali, kunyari sa 8 to 12, medyo maraming pasyente. Yan. Tapos,
sa hapon, bali yun ang nagiging free time namin. Kumbaga, gawa na ng report, pagkatapos ng report, free time na. Eh, padating-dating na lang na ilan na pasyente. Tapos, ang nangyayari, nagtatago ako sa isang kwarto, si Moodle, binubuksan. Ayun, kay Moodle account ako ano lahat ng past lecture, Qbanks, nagtatry ako, nakikinig ako sa AirPods ko. Then, ayun, yung mga naging strategies. Tapos pagdating sa bahay, mag-isa lang naman ako sa bahay that time. Wala ang mga magulang ko, wala ang lola ko, mga kapatid ko. Bali, meron din akong time para mag-aral sa bahay pagkatapos ko lang gawin ng mga chores dito sa bahay. 8 p.m. hanggang pinakasagad 2 a.m. uma-attend ako ng live classes. Halimbawa naman na hindi ako maka-attend ng live classes, sa kinabukasan, yun i-replay ko. Tapos, may isa pang akong binasa,